Heto nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH ha. Mukhang nag-e-effective na ha. Ito pong panawagan. Ito pong panawagan ng USEC ha. Yung former USEC chief ng defense na mga kabdita. Itong si Gonzales patungkol sa pagre-resign, pagbababa sa pwesto ng mga tiwali sa gobyerno at malinis ang ating bayan. Ito mga kabdita, unang-una nga, di ba pinananawagan niya ho si Marcos Jr., kasunod na ito na mga kabdita. Kasunod na ho, itong nag-iisip na rin, itong si Pampilo Lacson ha. Ito mga update, basahin na lang ho natin ha. Kung di na masaya sa pag-handle ko, maghanap na lang ng bago. Diba? Yan po ang problema. Pakikialaman nyo yung pagiging chair dyan ni Kong Dante Marcoleta, tapos ngayon, nasusulot o nabubutasan na yung mga amo nyo. Ngayon, nagdadalawang isip kayong bumaba na. Bakit? Pampilo Lacson, tanong ko lang, ano ba yung mga sekretong ayaw mong bulatlatin kaya ipinatigil nyo yung Blue Ribbon Committee? Tanong ko lang, Pampilo Lacson, nadadawit na ba yung mga amo mong sila Marcos Jr., Martin Romualdez? Ha? Ayan mga kabdita, basahin lang ho natin ito. Kung nagkukulang na ng pagtitiwala ang aking kasamahan, especially kung mas marami sa kanila hindi na masaya sa pag-handle sa akin sa Blue Ribbon, naisip ko na maybe stepping down is an option. Diba? E di dyan palang mga kabdi, napakaganda hong pakinggan neto ha. Kasi unang-una sa lahat, magandang maganda na ang ipinapakita ng ating former chair dyan na si Kong Dante Marcoleta. Pero ano hong dahilan? Bakit ho siya pinalitan? Diba? Malaking katanungan ho yan eh. Malaking katanungan ho yan mga kabdi. Kasi unang-una sa lahat, naiimbestigahan na, napangalanan na ng mga diskaya, yung mga ibang contractor, engineer, yung mga tiwali, napangalanan na nga sila Saldico eh, sila Martin Romualdez. Tapos pinalitan nyo yan si Senator Marcoleta. Kaya ang malaking katanungan dyan mga kabid, sino ang papalit kay Pampilo Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee? Tingin ko mga kabdita, pagbobotohan na naman po nila itong si Senator Kong Dante Marcoleta. Kasi mga kabdita, diretso yan mag-isip, malinis ho ang kanyang layunin, lalong-lalo na sa kanyang bayan. Makikita naman natin mga kabdit na, kaya alam nyo po ba ang dahilan kung bakit niya hindi laging binabanatan o gusto munang pagbayarin itong mga diskaya? Gusto niya muna mga kabdita, pangalanan kung sino-sino pa yung mga sangkot na congressman, yung mga sangkot na senador. Kasi mga kabdit, paano pagbabayarin yung mga diskaya sa kanilang mga nalikom na bilyon-bilyon kung hindi pa ho matrace kung sino-sino yung punot dulo nito? Kaya napakaganda nitong pagbababa nitong si Pampilo Lacson mga kabdit dahil panigurado malilinis na at mas gaganda na ang pag-iimbestiga dyan sa mga flood control ghost project. Kaya mga kabdit, pakinggan nga natin itong naging pahayag ni Pampilo Lacson patungkol sa kanyang pagbababa bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Sa pagpapaunlak kahit po boses parang may ubot sipon si Senator. Opo, Senator, ito po, kaagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator J.V. Ejercito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung Regional Director ng 4B na Mimaropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, tinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Espera kasi sumulat siya sa Blue Ribbon. So meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Nasa gano'n, malaman ko sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa Executive Judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw isang linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo
parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that, tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama yata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap ni si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa komite. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa-submit na itatransmitan ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige, di-postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Diyan pa lamang mga kabit sa pagsususpend ho nila sa Blue Ribbon Committee, alam na po natin na may tinatago ho silang ayaw mabulatlat kasi napangalanan na ho eh. Diba? Napangalanan na itong si Martin Romualdez, si Saldico. Meron pa ho yan, mga mastermind sa likod nila. Imposibleng sila lang po yan na congressman. Diba? Tama ho ang sinabi ni BP Sara na nasa 2 congressman ang budget ng Pilipinas. Yun nga si Saldico at si Tambaloslos. Kaya ngayon mga kabdita, ang malaking katanungan ho dyan, sino pa? Ha? Sino pa ha? Yung mga kasabwat nilang malalaking tao dyan na dinideliberan sa Malacanang mga kabdi. Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig eh. So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan, nakaready na nga yung subject to my approval, yung guest list, no? Tentative. Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President, sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino de Pip at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa na banggit na si Romualdez at tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Houseman, we serve at the pleasure of our peers. Kasi elected kami ng aming mga peers, particular na o primarily ng members na majority bloc. So may mga, sabihin na natin may mga disappointment na ina-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JV, Senator Sherwin, ganoon din nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers. At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Sir, kino-consider niyo po yan? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero sige, Isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nitong mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. May mga observation na mas gumanda po yung takbo na investigation. Ako, personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung ako tatanungin, siyempre, sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi. Paano maayos yung pag-handle mo, Ping Lacson, kung hanggat ngayon wala pa rin kayong nagagawa? Hanggang ngayon, may pinoprotektahan pa rin kayo ni One Ball University. Katotohanan lamang yan, mga kabdita. Kung meron po, maganda yung kanilang pag-handle, edi sana hanggang mayroon na ho sila
na nayari. Di ba? Meron na ho sana sila nadakip, napangalanan kasi nandyan na tayo sa Aguado eh. Nandyan na tayo sa Malacanang eh. Na kay Martin Romualdez na tayo eh. Kasunod na yan si Sandro Marcos eh. Pero hanggang ngayon hindi nyo pa rin nagagawa. Wala pa rin. Hanggang salita lang kayo, Ping Lacson. Yan ang katotohanan dyan. Kaya maganda yung pagbababa mo, ha? Maganda yung pagre-resign mo dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi yung tinitira kanila, kundi wala ka talagang kwenta mag-imbestiga. Yan ang katotohanan dyan. Nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisilbi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat. Totoo namang pinupuntirya mo yung mga kasamahan mo. O ang katanungan, Ping Lacson na, o bakit gusto mong i-background check, imbestigahan si Gutesa, etong witness ni Kong Dantle Marcoleta, dyan kay Saldico at Martin Romualdez. Diba? Kata-kata naman yan mga ka-update na. Kung hindi niya ho pinoprotektahan niya itong mga dambuhala sa likod niya, bakit gusto niyang imbestigahan, unahin si Gutesa? Diba? Malaking katanungan ho yan mga ka-update na talagang may inililihis ho sila. Ha? Meron ho silang pinagtatakpan dyan na malaking tao. Nang ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan sa usapin na yan? Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya, pero ito kailangang i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig na aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenaryo nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Oo. Kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun nga yung sinasabi ko, false narrative yon, pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya. So, rightly or wrongly, kung ganun ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. Sir, kasama din po ba sa inyong consideration sa pag-iisip ninyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block, nasa 4 or 5 daw po sila na nagbalak umalis sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at lahat halos ng mga senador ay nagpasok. Ang kinasasama po ng loob ay parang you are burning the house down daw.
parang burning the house down, nalilingatan na ang tunay na pinag-ugatan ng problema ay Kamara. Parang napupunta po sa Senate ang focus. Actually, nag-usap kami ni Senator JB at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-caucus, yung majority caucus, na kung saan pinuluanag ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yon. Hindi para patungkulan, hindi para ibagsak yung aking mga kasamahan, kundi para magising lang kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at maghunos dili na kami doon sa napakalalaking mga insertions. Ano? Hindi ko naman sinabing yung insertion illegal or improper. Kasi ang insertion amendments yan, piniliwanag na rin yan ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation nung after ng aming majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag. Walang masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masama yun. Ang masama, kung sa amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, flood control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at kumuha ka ng komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Pero lahat kami nag-i-introduce ng amendment. Ako nga, sinabi ko rin sa kanila, write-off, ano? Yung meron na nga akong amendment na i-introduce sa 2026 budget kasi napuna ko yung budget ng AMLAC, ano? Napakaliit, binawasan pa ng alahati. So sabi ko, ito, amendment ko na ito, pinagpapauna ko na i-restore ko yung kanilang hinihiling sa National Expenditure Program na kinaltas sa NEP. So lahat kami merong amendments wala namang masama mag-amend. Wala namang masama mag-insert. Wala masama na mag-realign. Hindi yun parang indictment na lahat kayo masama dahil kayo may insertion. No. In-explain ko kanila yun. So sabi sa akin ni Senator JB, yung nasabing pahayag, bago mag-caucus, pero sabi ko nga, naipaliwanag ko na yan during the caucus. Now, kung meron pa rin masasamang loob, wala na rin yung magagawa. Kasi ako, tinitingnan ko lang naman, noon nga meron pa nagpuna, no? Hindi ko na sasabihin kung sino, na bakit naman ganon? Lahat kami masama, ikaw lang pogi. Ang sagot ko sa kanya, I take offense because hindi ko naman kailangan mag-stockpile ng political capital kasi last term ko ito. Wala akong any further political ambition or any political plan after my term ends in 2031 or even before that, wala akong ibang political plan. Baka din po kasi sana wag ako paghinalaan na nagpapapogi at the expense of my colleagues. Mali po 'yon. Senator, maari ho ba na kaya sila nagdamdam nung sinabi ninyo na halos lahat ay merong insertion? Maring nag-worry na ilabas ninyo yung pangalan. Siyempre po, mangangamba yung pag sinabi kasi nag-insert na. Iba yung iba na yun isip ng negative tao na agad ang dating siyempre mag-aalala lalo po yung tatakbo sa 2028. Uulitin ko, walang masama sa insertion. Walang masama sa amendment. Lahat kami nag-a-amend. Ako mismo nag-a-amend. Ang masama, kung nag-amend ka, nag-insert ka, pagkatapos sa implementasyon, nakialam ka, humingi ka ng komisyon, tumanggap ka ng komisyon, yun ang masama. Pero yung the mere fact na nag-amend ka, nag-insert ka, wala pong masama doon. Yung po ay constitutional mandate ng bawat senador, ng bawat congressman. Wala pong masama doon. So, I was only stating a fact na umabot ng mahigit-higit 100 billion ang total. Ano masama po doon? Kung sa tingin ng mga senador ng 19 congressman o 28 congressman o 18 congressman, kailangan i-amend yung National Expenditure Program o yung House Gov, kailangan baguhin sa pamamagitan ng mga amendments. Wala pong masama doon. Yun ang na-explain ko sa kanila. Ang masama lang, yung bang, di ba mismong ang Pangulo nagsabi, doon ako nanggagaling Bago siya nag-veto, bago sila nag-FLR, sinabi niya hindi niya na makilala yung NEP. At pati yung ibang regular budget nalipat sa unprogrammed appropriations. At pati yung foreign assisted project, napakialaman, nabawasan. So doon ako, alam niyo naman ang passion ko pagdating sa budget, sa national budget. Gusto ko pangalagaan yung ating national budget. So, yun lang naman ang aking punto. Kung mag-aamen tayo at mapupunta sa lalo sa mga local infrastructure projects at ma-discarrel yung mga high priority projects, ang tatamaan dyan yung ekonomiya. Kasi itong mga high priority projects pinag-aralan na matagal at ito'y national direction ng tinatawag na medium development plan. Kung pati yun nasaktan, natanggal at nalipat sa mga pet projects ng kung sino,
yun ang parang sa akin lang, hindi naman sana ganong kalaki. No? Dati naman kami nag-a-amend pero hindi umabot ng sa Senate pa lamang. Lalo sa House, mas malaki. Opo. So sir, siguro masama din kasi dun sa amendment o insertion, pag halimbawa yung in-insert na punta doon sa favored na kontratista bukod dun sa nakialam doon sa doon sa implementation. Pero sir, binalak nyo po ba na ilabas yung pangalan ng almost all senators na nag-insert? Kasi malamang po yun ang pinangamba, tama ho ba? Kasi kakabit yun sa pangalan nila lalo mag-eleksyon. Hindi naman yun ang tumbok ko eh. Ang tumbok ko nga, yung overarching reason, yung dahilan. Yung insertion mismo. Yung insertion mismo. Hindi ko naman hangad na ilagay sila on the spot. Ito'y piniliwanag ko sa I never intended to put anybody on the spot. Yung sa akin, yung kabuuan, yung magbago tayo ng polisiya pagdating sa legislation, lalo sa deliberation national budget, medyo bigyan naman natin ng konting galang yung pinag-aralang National Expenditure Program na kung saan nanggaling ito sa mga local development plans at ito'y na-endorso ng Regional Development Councils. Ang nangyayari kasi pagdating sa Kongreso, sa Senado, ina-exercise yung sinasabing power of the purse, which, again, sasabihin ko, wala ring masama kasi nga nasa mandate namin, yung constitutional mandate yun, na reviewin ng Kongreso, both houses, ang National Expenditure Program o yung President's Budget. Opo. Pero pagka ito'y naabuso na at napunta na doon sa hindi na pag-aralan, hindi na endorso ng Regional Development Councils, ang tatamaan dito, yung ekonomiya ng Pilipinas. Ayun. Sir, ito po, mabalik lang po namin doon po sa investigasyon. So sir, basta tuloy pa rin po yung investigasyon. Nandyan pa rin po yung planong imbitahin sina Congressman Romualdez at Congressman Zaldico. It's a matter of yung petsa lang po, yung setting po ng petsa, sir. Mulat sa poll, sinabi ko naman yun kung saan kami dadala ng ebidensya. Kasi noon, pinipilit nila imbitahin agad si Speaker Romualdez. Anong basihan? Katunayan, bago pa lumabas si Sergeant Gutesa, gusto na nila imbitahin Anong basis? Nung lumabas si Gutesa. Kitang-kita ho talaga natin dito kay Ping Lacson, mga kabit, na kung paano niya protektahan yung mga Romualdez. Yang si Martin Romualdez at yung mga Marcoses. Diba? Ano pa ang point daw? Ano ba yung dinadakdak nito si Ping Lacson, mga ka-update? Pangalanan na siya pinangalanan na ho siya. Dawit na yung pangalan ni Martin Romualdez pero hanggang ngayon wala ho siyang nagawa. Diba? Wala ho siyang nagawa kundi protektahan yung mga buhayang yan. Yan po yung katotohanan dyan na kahit anong palusot niya ngayon, wala na. Alam ng taong bayang pinoprotektahan niya yung mga magnanakaw. Pinoprotektahan niya yung mga buhaya. Okay, maski merong doubt, pero binibigyan ko pa rin ng halaga na yung kanyang, sabihin na natin may question yung pag-notarize ng kanyang affidavit. Pero sinumpaang salaysay niya pa rin yun sa harap ng Blue Ribbon Committee. Opo. So valid yun, may probative value yun unless refuted by other witnesses or hindi niya makorroborate ng ibang ebidensya. Sa ngayon, nananatiling aligasyon yon. Pero sa akin, sufficient basis yon para imbitahin na rin si Speaker Romualdez dahil nga nabanggit na yung kanyang pangalan formally sa pagdinig. Pero kung haka-haka, imbitahin at imbestigahan, ikulong, anong basihan? Wala namang basihan Sa ngayon, sinasabi ko kahit mere allegation pa lamang yon na hindi naman corroborated at nagkaroon pa ng usapin tungkol sa possible violation ng paganotaryo, iimbitahin pa rin natin. Pero bigyan natin ng halaga yung tradisyon ng interparliamentary courtesy. Kaya nga, yung invitation sa kanya, hindi ko idediretso sa kanya. Opo. Kasi